Nalubat ako mga ka-Team Jesus. Nalubat. Nalubat ako. Hindi ko nakalimutan ko, hindi ko na-charge ang cellphone. Kaya tayo ay biglang nag-off. No, bigla tayong nag-off mga ka-Team Jesus. Anong nangyari dito? Welcome back sa ating live. Ayan, balik na tayo. Nag-off ako. Nalubat. Nalubat si Tita Vits. Nalubat. Nalubat si Tita Vits, mga ka-Team Jesus. Ayan. So, balik tayo dito kasi nalubat ako. Nalubat. Ang aking cellphone ay hindi ko na-charge. Nakalimutan ko. Kalimutan kong i-charge ang aking cellphone. Na biglang na ganyan, off ang iyong off ang iyong ano, ay, hindi ko pala nailagay ang, hindi ko pala na-charge ang aking cellphone habang tayo nagla-live. Kasi nakatulog ako kagabi, matagal akong nakatulog, dahil sa, ang mga kataniman ay pinasok ko pa sa loob ng bahay, kaya ako'y matagal nakatulog, hindi ko na-charge, kaya low-bat siya. Na-low-bat siya, mga ka-Team Jesus. Ay, praise God, at tayo ay muling nakabalik. Gumawa ako ng panibagong live. Ayan, nawala, nagulat ka. Ay, thank you Jesus. At tayo ay nakapag-live ulit na nalubat ako, mga ka-Team Jesus. But God is good. Okay, so, continue. Part 2 tayo. Part 2 ang live na ito dahil nalubat si Tita Vits. Okay. Ayan o. Pag-usapan ninyo ang mga bagay na pwede namang pag-usapan. Dahil kung ikaw ay nagpupuri sa Diyos at tapos ang bagay na yan o ang taong yan ay nasa harap mo o nasa tabi mo, hindi ka makapagpupuri sa Diyos. Kung mayroong kang kaalitan dyan sa church, kailangan mapagkasundoan. Magkasundo kayo. Kagaya nang nangyari sa amin na hindi namin alam, mayroon na palang mga inis o galit sa amin dahil sa yung aming paninindigan na hindi kami naniniwala sa Easter Sunday, hindi kami naniniwala sa Easter egg hunting, yung iba pala ay galit na sa amin. Wala naman kaming kinalaman, wala naman kaming alam. Nung maipaliwanag na namin ganito, ganyan, ang sabi ng Holy Spirit, no? Ay, umalis na kayo dyan dahil tapos na ang inyong role dyan. Yes, Holy Spirit. Oh. So, maaring yung pastor, yung asawa ng pastor, ay maaring nagalit siya sa amin kasi nga, hindi, sa congregation, mga ka-Team Jesus, mahalaga ang mga Christians na faithful tithers sa congregation. So, maaring kami ay nandoon for 2 years doon sa church, na ginamit kami ng Panginoon doon, na kung ano man yung mga activities ng church ay doon sa bahay ng Diyos natin hinuhost, yung mga Bible studies, yung mga youth at iba pa, mga ganyan. Doon natin doon hinuhost yung ano na yon, yung mga activities ng church. At to God be the glory, ay by the grace of God ay naging tapat tayong tither sa church. So yung ang pag-alis namin sa church ay maaring nagdulot yun ng hindi magandang relasyon. Kasi hindi pwedeng mga ka-Team Jesus na ano nangyari dyan? So, hindi pwede mga ka-Team Jesus na, no? Hindi pwede na hindi kami aalis kasi nga hindi tayo magkasundo sa mga prinsipyo natin. Kaya kailangan naming
umalis. So, pinagdasal namin sila, yung pastor, yung ganyan. Pero yung asawa nung pastor ay mataas ang pride niya, nagalit siya sa amin, ganito, ganyan. Wala na kaming magawa niyan kasi hindi sila ang, their opinion don't matter. No? The truth is the truth. Diba? Ang sabi dito sa salita ng Diyos, si Pablo, sabi ni Pablo, no? Hindi mahalaga ang opinion mo, hindi mahalaga ang opinion niya, kung sinong opinion, maging ang opinion niya daw, maging opinion ko, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. So siya, galit sila sa amin, ganito, ganyan, wala kaming magawa dyan. Pinagdadasal namin sila, Lord, na magpatuloy ang ministry. Kasi sinasabi niya, 22 years na kami dito na yan ang aming mga ginagawa. Wala namang tao na nagsasabi sa amin na ganyan, kayo lang. No? Kahit na 22 years kayo, hindi yun mahalaga kung 22 years na kayo. Ang mahalaga, ito ang katotohanan. No? Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ha? This is the truth. Kaya pinagpatuloy namin silang pinagdadasal, Lord, revive the church, Father God. Tapos na ang aming mission sa church na yan, isid. Ibig sabihin ng tinatamnan namin yun ng kabutihan ng Diyos. So bahala na ang Diyos dyan dahil hindi naman amin yan. It's the Lord. No? So wala tayong grudge against these people. Bakit hindi sila ang ating hindi sila ang ating mga yung ating mga enemies, kundi yung masamang espiritu na pumasok diyan sa kanila. Deception of the enemy ang pumasok diyan sa kanila. So yun, ang alitan mga ka-Team Jesus, hindi yun maganda sa magkapatiran. Kaya kailangan na make peace. Mag-make peace tayo as much as possible. Pag-usapan yung mga hindi pagkakaunawaan. At kung sinabi ng Holy Spirit, humingi ka ng kapatawaran, kahit na hindi ikaw may kasalanan, humingi ka. Kagaya sa amin, bago kami umalis, we are so sorry kung nag-cause kami ng division sa church, but it is not our purpose to do that. Kaya, yung mga kaibigan naming mga Pilipino na taga doon sa church na yon, na ganyan, yung kanilang young pastor, pag nagkikita kami, halimbawa kahit saan, halimbawa sa isang Filipino food festival, o kaya Filipino restaurant, or Filipino yung grocery, mag nagkikita. Uy, ate, kumusta na po kayo? Ay, pastora, ganyan. Why? Hindi tayo nagtatanim ng inis or ng galit o ng yung ganun ba, dahil siniraan nila kami, ganito, ganyan. We forgive them. Why? Bakit? Yun ang aming katawagan eh. Yun ang sinabi ng Holy Spirit eh. Nasabihin ang katotohanan. Nasa sa inyo na yan kung maniwala kayo o hindi. It's up to you. Kung huwag ninyo kaming pilitin na gawin, na sundin yung inyong pinaniniwalaan na wala sa Biblia. Okay? So mag-alitan kayo, pagkasundo kayo, magrespetuhan kayo sa isa't isa. Bahala na ang Diyos sa kanila, dahil tapos ka na eh. Done na, your role is done. Bahayag mo na ang katotohanan. Hindi naman kami ang pwedeng humusga dyan sa kanila kung anong mga ginagawa nila. No, it is the Lord. So, bahala na ang Diyos sa kanila. Ganun kasimple yun. So, hindi tayo magtanim ng inis, ng galit, ng mga pagdamdam sa ating kapwa. Kasi yan ay hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. So, ang sabi dito, hindi nyo ba alam dito sa 9 and 10, hindi nyo ba alam na hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilin lang sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, o sino pa ngayon dyan, ang mga may mga Diyos-Diyosan, ang mga immoral, na ibig sabihin ng mga ka-Team Jesus, yan yung mga taong
Yun yung mga taong nag-involve ba sa kanilang sarili ba ng sexual activities. Halimbawa ay hindi sila mag-asawa, tapos nag-sexual activity sila, that is immorality. So, hindi yung katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, no? Ang mga immoral, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, so ito na naman yung mga, ano ba ang inyong Diyos-Diyosan dyan? Hindi lang yan mga dibolto, kundi yung mga Diyos-Diyosan ninyo ay yung mga teleserye, yung mga Korean movies, mga teleserye at iba pa na doon tayo na addict, na nagbibigay pa tayo ng mas maraming panahon kaysa sa pagkikinig sa salita ng Diyos, kaysa sa pagbabasa, kaysa sa pagdasal, no? So yan ang ating mga Diyos-Diyosan. Kaya kayo dyan, I rebuke you, yung mga spirit na yan ng addiction, ng mga teleserye, ng mga panunood ninyo, ng mga kung ano-ano dyan sa TV, na wala namang kabuluhan. Kaya, gawin nating holy ang ating mga katawan, ang ating mga mata, ang ating mga bibig, ang ating mga kamay. Kung yung mga bagay na yan, yung mga pinapanood natin na hindi naman, wala namang kwenta, at ang ating oras, 2 oras, 3 oras na nakaganyan ka lang, sa halip na maging productive ka sana, yung oras mo niya na pinapanood mo yung mga, sino yung mga, sila Vice Ganda, hindi ako nanguhusga, no? Pero, sa tingin ko, sa aking paningin yun ay mga gawain ng mundo, nandun ang mga kasagwaan at iba pa, I don't care. Mabuti pang matulog at makapagpahinga ang aking katawan. Mabuti pa na magtanim ako habang nakikinig sa salita ng Diyos. Kagaya, halimbawa, pag naglilinis ako doon sa Brindisi, nire-review ko ang ating Bible study. Ouch! Tapos nandun si Tito Bryant, nakikinig din. So, as much as possible ay binabalikan natin ang mga salita ng Diyos pagkatapos na nakikinig ako sa Word of God dito sa ating Bible study, kahit doon sa opisina, kung ako na lang mag-isa, no? Ang pinakikinggan ko ang mga Bible study natin, nire-review ko yan, binabalikan ko yan. Nang sa ganoon ay yun ang ating maririnig. Yun ang ating maririnig, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Makikinig ako pagkatapos ng Word of God. Ito na naman, ang mga awitin na naman, yung kay Don Moy na radio sa YouTube, yun naman ang aking pakikinggan habang ako'y nagtatrabaho, nawawala ang pagod ng aking pakiramdam kahit ang dami kong mga ginagawa. Bakit? Dahil nga ang aking puso as much as possible ay ini-intune ko sa Diyos para hindi makapasok yung mga masasamang iniisip, yung mga ganito, yung mga ito, ganito, ganyan. Ha? Spend your time wisely. Mabuti pang magtanim kayo dyan. Naglagay nyo sa silopin, nilagay nyo sa mga plastic containers, sa mga containers na wala nang gamit, bumili kayo ng lupa, magtanim kayo ng mga gulay. Nang sa ganoon, ako nga hindi na ako bumili ng mga tanim ng mga ang bibilhin ko naman ay yung mga gulay. Mga kamatis, o tingnan mo, naka-harvest na ako ng kamatis. Kahit winter, may kamatis. Ha? So yun ba, spend our time wisely. Gawin nating holy, banal ang ating mga katawan, ang ating mga mata, lalo na yung mga mata na yan. Hala, hindi mawala ang addiction sa mga drama-drama, sa mga love story. Ay, ang sarap naman, ay, kinikilig ako. Wala na tayo sa ganyan, mga ka-Team Jesus. Sapagkat, kung tayo ay nasa kay Kristo na, kinikilig tayo sa banal na Espiritu, kung tayo ay nagpupuri sa Kanya at napupuspos tayo sa banal na Espiritu, nag-i-speak in tongue na tayo, ang sarap ng aking pakiramdam. So, kung ikaw ay, kung bago ka nagdarasal ay, para kang isang pusa na, Lord, tulungan mo ako. Pagkatapos mong magdasal, pagkatapos mong magpuri, pagkatapos mong
fellowship sa banal na espiritu, lalabas ka sa iyong war room na para kang tigre, para kang lion na handang-handa mong harapin ang mga pagsubok sa buhay, ang mga kaaway mo, ang mga demonyo na umaatake sa iyo. Doon dapat ang ating atensyon. Hindi yung uy, ang God, diyan sa Facebook, ang dami diyang mga temptations diyan na mga Korean movies ba yan, Chinese movies, ano pa yung mga yan na mga love story? No? Kaya yan, wala yan kay Kristo eh. Bakit? Oy, gusto ko yan kasi nag-love story sila, ang ganda naman ng panuurin, ang ganda ng ganyan. Yan ay kalakaran ng mundo. Wala yan kay Kristo. Mag-focus tayo, ang iisipin natin, Lord, paano mo ba magamit ang aking mata? Paano mo magamit ang aking bibig? Paano mo magamit ang aking katawan, Lord? Ang oras kong ito, Lord. 2 oras, nanonood ka dyan. 1 oras, nanonood ka dyan. Sana kung pinanood mo ay mga Christian movies, ang pinanood mo sana ay Christian movies, na-strengthen pa yung yung iyong spiritual, yung spirit mo na strengthen, kaysa nanonood ka dyan ng mga kadramahan dyan, ng mga ganyan. Pagkatapos niyan, anong sinasatisfy mo? It is your flesh that you satisfied. It's not the spirit. Hindi ang espiritu mo ang sinasatisfy mo dyan sa mga panonood mo dyan ng mga movies na yan. Na wala namang kabuluhan after na napanood mo. So, what's now? Ano ngayon? Napanood mo? Wala lang, relax lang ako. Okay. So, anong nagawa mo? May nagawa ka ba para sa kaharian ng Diyos? No? So, gamitin natin. Gamitin natin ang ating mga oras, ang ating mga buhay, ang ating panahon. Kasi nga, time is running short. Jesus is coming soon. Time is running short. We have to work hard. We have to work fast for the glory of God. Hallelujah. Ano sabi dito? Nakikipagrelasyon dito sa kasama yan sa 9 to 10. Nangangalunya. Nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasinggo, mapanlait at mandarambong. Sa mga magnanakaw, mga lasinggo, mga nanlalait ng kanilang kapwa, na akala mo ay sila ay ganito at sila ay ganyan. Kaya, kalimutan na natin yung mga yan. Let's make our body holy, sanctified by the blood of Jesus. Kaya ako, may mga, dyan sa Facebook, may mga dyan, may mga reels dyan, mga content creators dyan na, ang kanilang relasyon nila ay kapwa lalaki o kaya kapwa babae. Nandiyan, ang daming mga nagla-like, ang daming mga nagaganyan, ang daming nagko-comment, ang daming mga followers. No? At ang pinapakita dyan, tinitingnan ko yan ang pinapakita nila, yung pagmamahal nila sa isa't isa, yung eros love, erotic love. Pagmamahal sa isa't isa, hindi ba yung pagmamahal ng Diyos? Naging mag-asawa sila, naging magnobya silang dalawa, puro babae. Naging magnobyo silang dalawa, puro lalaki. No? Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos dyan, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga masasama, o huwag kayong magpalinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, ang mga ganito, ang mga nagrerelasyon ng kapwa lalaki o babae. Mayroon kaming mayroon kaming therapist dito na OT siya natin. Pinagdadasal namin siya. Dati, gabi ka, yung taong ito.
Hindi nagbabago. Lord, anong gagawin namin? Pero kailangan namin siya dahil nga OT, may mga kuta tayo. Kailangan natin ng OT na na mag-evaluate sa mga pasyente. Sabi niya na ang tangkad niya tapos ang pugi. Araw-araw ay pumupunta siya sa gym. Araw-araw. Kasi pinipick up niya yung check niya doon sa Brindisi. Nakikita ko siya. Araw-araw ay galing pa ako sa gym niya. I was in the gym. Middle Eastern. Tapos, for a long time na siya nagtatrabaho sa DNG ha. I think 10 years. 10 years. Before na binigay ng Diyos ang DNG sa atin, nagtatrabaho na siya sa previous na employer. Tapos, dito, turn over sa atin. Ngayon, so ilang taon na siya sa atin na God bless you. This one, your family. Mayroon daw siyang 2 anak. I have 2 kids, ganyan, with my wife, ganyan. Tapos, the other year, sabi niya, I will be getting divorced. Sabi ko, what's going on? Kasi parang magkaibigan na kami, parang kapamilya na, what's going on? We are praying for you. You have your children, you have kids. So, sila ang maaapektuhan sa ganyan. Ngayon, nag-divorce na talaga siya. At alam nyo, anong balita? Kasi gay siya. Kaya pala, ay palaging pumupunta doon sa gym. yung mga pugi, yung mga macho, ang mga katawan, mga ka-Team Jesus, ang akala mo lalaking lalaki. Nako, dito sa Amerika, magdududa ka niyan. At yung papunta sa mga gym, papunta sa mga ganyan araw-araw, ay, nako po. Yung pala, ay lalaki para ang gusto niya, hindi babae. Ngayon, nagladlad na sa kanyang pakiramdam dahil nga, di ba, dito sa Amerika ay yun na pwedeng magpakasal ang kapwa, lalaki, babae, babae. Pero nang dumating si Trump, ang ina-acknowledge lang niya ay babae at lalaki at babae lang, hindi yung babae, lalaki. So yun, Hindi tayo tatanggapin, hindi natin matatanggap ang kaharian ng Diyos kapag ganito tayo. So yung mga yan na nandyan yan sa Reels, nandyan maraming followers, ang ginagawa ko, Lord, patawarin mo po ang couple na ito, Lord. They are deceived. Huwag kayong magpapalinlang at minimension pa nila dyan si God, minimension pa nila ang Diyos. Anong Diyos? Sinong Diyos ninyo? Kung kayo ay may relasyon na ganyan, nandito yan sa Biblia ilang beses na sinasabi. So kung mayroon kayong Diyos na totoo, ang Diyos ninyo ay ang demonyo. Sapagkat hinakayaan ninyong sundin ang lust of the flesh ninyo kaysa sa sundin ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay babae, siya ay lalaki. Yun. Hindi yung ikaw ay lalaki, pero ginawa mong sarili mong babae. Ikaw ay babae, ginagawa mong sarili mong lalaki. Kaya ginagawa ko niyan, I hide at saka I block. Binablock ko ang mga yan. Bakit? I don't support them. Ang daming mga followers, ang daming mga likes, ang sinasabi ko doon sa mga comments na yan, nag-i-enjoy lang daw sila, ganito. Walang kwenta. No? Walang kwenta. So, ayan ang mga mandarambong, ang mga mapanlait. Kaya, mga ka-Team Jesus, marami sinasabi na dyan sa salita ng Diyos, ang mga hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Gagawin pa rin ba natin yan? Gagawin pa rin ba natin yan? No. Huwag tayong magpalinlang sa kaaway ng Diyos. Huwag nating pairalin ang ating mga emosyon. Ang pairalin natin, ang salita ng Diyos. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? O, anong sinasabi sa 1 Corinto? Chapter 6, verse 1 to 11. Anong sabi dyan? Kung may mga alitan, may mga demandahan, kayo nakakahiya.
Kasi doon kayo hahatulan kayo ng mga taong wala namang Kristo sa mga puso nila. Dito kayo sa mga elders. Pag-usapan ninyo. Pag-usapan ang mga alitan. Hindi na kailangang magdemandahan. At kung anong sinasabi ng Holy Spirit, no? Anong sinasabi ng Holy Spirit? Yes, Holy Spirit, ito po, kung anong po ang iyong kalooban, ito po ang aming susundin. Ganon kasimple. Ganon lang kasimple. That's how simple. Kasi kung ang Holy Spirit, ang conviction ng Holy Spirit, ang ating susundin, hindi yun papalpak. Paano malaman natin ang conviction ng Holy Spirit? Dito sa salita ng Diyos. Holy Spirit, give me your conviction. Confirm it through your word. Dadalhin ka rin ng Holy Spirit sa kanyang salita pag sinasabi mo yan. At mararanasan mo, mararamdaman mo ang kanyang kapayapaan. No? So, huwag tayong magtanim ng inis, ng galit sa ating kapwa Kristiyano. Make peace with one another. Huwag nating pairalin ang ating mga sariling mga biases natin. Kundi, 'di ba, ang sabi, ang iyong opinion ko lang naman 'yon. Sabi naman ng isa, opinion ko lang din naman 'yon. Let us respect our opinion. No. Your opinion, my opinion, our opinion don't matter. I don't respect your opinion. You don't respect my opinion. Let us respect the Word of God. Word of God. Hindi ang opinion mo. Word of God. Kung ang opinion mo ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, walang kwenta yung opinion na yan. Respect the Word of God. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang ating irespeto. Ito ang ating susundin. Hindi ang iyong opinion. Pero, hindi opinion nirerespeto ko sa iyo. Nirerespeto kita dahil kapatid kita kay Kristo. Pero ang sinusunod ko ay ang salita ng Diyos. Walang personalan ito. Trabaho lang. Yan ang aking trabaho. Kaya sinusunod ko yon, walang personalan yon. Ganon yun dapat, mga ka-Team Jesus. Huwag nating pairalin yung mga sarili natin. Ganyan. Ganito na ako eh. Ganyan na ako eh. No, hindi tayo ganito. Hindi tayo ganyan. Ganito tayo noon. Nung tayo ay wala pa kay Kristo. Subalit, nung tayo ay binago na ng ating Panginoong Jesucristo, no? Nang dahil sa kaawaan ng Diyos Ama, isa tayo sa kanyang mga pinili. Kaya hindi na tayo ganito. Anong meron tayo? The mind of Christ, the heart of Christ. No? Nagagalit tayo hindi sa ating kapwa Kristiyano, maging sa ibang tao. Hindi tayo nagagalit. Ang ikinagagalit natin ay ang kanyang kilos, ang espiritong nasa kanya na wala na hindi sa Diyos. Kaya i-rebuke mo ang masamang espiritu na yan. Magwa-warfare ka. Hindi mo pwedeng harapin yung tao na yan. Ikaw, I rebuke you. Na, ganito ka. Hindi nga iwa-warfare mo yan ng tahimik eh. Pag tayo ay nagwa-warfare ng tahimik, nire-rebuke natin, binibigkas natin yung pangalan ng isang kapatid na yan, kung anong masamang espiritu mayroon siya, I rebuke it, the spirit of pride, the spirit of self-righteousness, the spirit of greed, in the name of Jesus, I rebuke it. I push you back to hell right now, that spirit. I get loose the spirit of healing, the fruit of the Spirit.
humility, love, kindness, gentleness, goodness, self-control, joy, in the name of Jesus. Yun ang gagawin natin. No? At kapag ginagawa natin yan, magugulat ka kung paano baguhin ng Diyos ang taong ito habang tayo rin, habang ikaw rin ay binabago niya. No? Binabago ka rin niya. Sabi mo, Lord, baguhin mo nga ang taong yan, Lord. Bago babaguhin ng tao, ng Diyos yung taong yan, ikaw muna ang babaguhin niya. Tayo muna ang babaguhin niya. Nang sa ganoon, makikita ng taong yan ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa atin at siya rin ay magbago. Kasi nga tayo ay living, di ba? Living testimony tayo. We are God's living testimonies. So kung nakikita ng ating kapwa, ng ating kapamilya, ng ating asawa, ng ating mga kapatid, ng ating bana, yung pagbabago na yon, anong mayroon sa kanya? Because I have Christ in my heart. Because I have Jesus in my heart. Because I have Jesus in my mind. Kaya ganito ako nang dahil sa kaawaan ng Diyos. At hindi ako nagmamayabang, kundi ang ipinagmamayabang ko lamang ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. The goodness of God in my life. Oh, hallelujah. Jesus, napakabuti mo po. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagalingan. Father God, in the name of Jesus, thank you so much, Lord, for you are good at all times. Holy Spirit, maraming salamat at ikaw ay nangusap na naman sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you. We adore you. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Salamat at binuksan mo na naman ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, na maging at peace kami sa bawat isa, na ipagdasal namin yung mga tao na nagagalit sa amin, yung mga aming kinaiinisang mga tao. Father God, Lord, take control of their lives, Lord, na hindi kami magiging ipokrita sa harap mo, Panginoon, sapagkat wala pong nakatago sa iyo, Panginoong Hesus. Lahat po bukas, we are an open body, Lord, open book to you, Lord. Walang nakatago sa iyo sa anumang aming mga iniisip, sa anumang aming mga nararamdaman. Alam mo ang lahat, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Patawarin mo kami kung nakakaramdam kami ng inis, galit, o kaya the worst is na magdidimandahan pa ang kapwa, mga Kristiyano. Lord, patawarin mo po kami, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, ang anumang mayroon kami, Lord, yung bigyan mo kami ng yung puso mo, the Christ heart, the Christ mind, nang sa ganun, Lord, ang aming titingnan, hindi ang aming mga sarili, hindi yung isang tao na yan, kundi ang aming titingnan ay si Panginoong Jesucristo at ang iyong mga salita. Yung salita mo, Panginoong Jesus, ang mahalaga. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. At binabago mo kami araw-araw na kami ay nakikinig sa mga salita. Maraming salamat po sa radio. Maraming salamat po na kami nasaktan. We are broken. But Father, in our brokenness, you make us whole through Christ Jesus. Oh, hallelujah. Praise God. Thank you for answering our prayers, Father God. We praise you, we adore you. Thank you, thank you. Bless us all. Pagpapalain mo po, Panginoong Hesus, ang lahat ng nagbigay ng oras, panahon, resources nila upang makinig sa iyong mga salita. Pagpapalain mo sila ng siksik-liglig umaapaw. At anuman po ang kanilang mga sitwasyon ngayon, Lord, katagpuin mo sila, Panginoong Hesus. You are our great healer. You are our great provider. You are our great comfort. You are our everything, Lord Jesus. You are the great I am. Thank you that we can trust you. Hallelujah. Sa anumang sitwasyon namin sa buhay, ikaw ang aming sinusunod. Maraming salamat po sa lahat. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat. Diyos Ama,
Sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Kahit naputol ang ating live, ay nakapagpapatuloy pa rin. So, mayroon tayong part 1 at part 2. Praise the name of the Lord. Hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus. Jesus loves us. So, kung mayroon tayong mga kaibigan na ang relasyon nila ay kapwa babae, kapwa lalaki, ipagdasal natin sila, mga ka-Team Jesus, at i-share natin ang pagmamahal ng Diyos, ang salita ng Diyos, nang sa ganoon sila ay ma-rebuke at sila rin ay mabago ng Diyos. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.